ito, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay. Kawikaan, chapter 28, verse 25. Purihin ang Panginoon. Nakita po ba natin? Amen. Praise the Lord. At sa umaga po ito, saglit po tayong pumikit at manalangin. Diyos na kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Tunay na kamangha-mangha ang iyong mga ginagawa sa aming mga buhay. Sinasamba ka namin, pinapapurihan ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Sa umaga pong ito, muli po kami sumasamo, nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasaliksik ng aming mga puso. Anuman po, O Diyos, ang hadlang balakid, Panginoon, na nakikita mo sa aming mga puso, hayaan mo, Panginoon, na hugasan mo ng banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis. At sa umagang ito, Panginoon, muli po namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Oras, Panginoon, na kung saan Ikaw ang aming Diyos, na magre-reveal sa bawat isa ng iyong mga anak sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na kung saan ay mangungusap sa bawat puso ng iyong mga anak na kung saan ay bukas at uhaw sa iyong mga salita. Lord, we continue to pray that you will encounter us once again this morning. Panginoon, sa umaga pong ito at anuman po ang balak ng kaaway, plano ng kaaway, sa oras na ito bilang mga anak mo, binigyan mo kami ng karapatan. Ano man ang aming tinatalian dito sa lupa, ay tinatalian mo sa langit. Kaya Lord God, sa umagang ito, ang espiritu ng pagkainip, sa pakikinig ng iyong mensahe, ay aming Lord God sinasansara at sinasaway sa pangalan ni Jesus. Yes, in the name of Jesus. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. Ang pagkamagot, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, we reject in Jesus' name. We rebuke in the name of Jesus and by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Hayaan mo, O Diyos, ang bawat puso ng iyong mga anak na naririto sa lugar na ito. Hayaan mo tunay na bukas. At tunay, Panginoon, maging ang kaisipan at hayaan mo na patuloy kang pagministeryo, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak. Huwag mo, Panginoon, hahayaan na sa umagang ito ay meron kang malagpasan. Bagkus, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy mo, Panginoon, pag-aapawin, Panginoon, ang kalakasan ng pagpapala buhat sa iyo. Salamat po, Panginoon, maging ako na iyong gagamitin tas ang kapanig, Panginoon, sa umaga nito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magsalita sa aking buhay. Balutan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod na ito na iyong kapangyarihan. Na tunay, O Diyos, magsasalita lamang ako, Panginoon, hindi sa aking kapamaraan, bagkus sa iyong kapamamaraanan, O Diyos. Sa iyong kalooban, Panginoon. Ayon sa iyong karunungan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala po akong kakayanan, Panginoon. Kung hindi, Lord God, itago mo po ako, Panginoon, sa iyong ibigay. Ikaw makita at maranasan ng bawat mga anak mo, O Diyos. Lord God, we thank you. For truly we experience, Lord God, revival, restoration. Lord God. And new blessing. And we experience, Lord God, promotion from you. At this very moment, through your word, through your promises. Salamat, Panginoon. Be our teacher. Be our speaker this morning, Lord. We thank you, Jesus. This all we pray. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Kawikaan, chapter 28, verse 25. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay. Mga minamahal, binanggit po doon sa talata na ating binasa, ang gahaman o yung sinasabi nating greediness. Ano po bang ibig sabihin ng greediness?
Ang sabi po, kapag titingnan po natin ito sa dictionary, sabi po, ang greediness, ang kahulugan po nito ay ang excessive desire. Pag sinabi po natin excessive desire, ito po yung labis na pagnanasa sa isang bagay. Labis na pagnanasa sa isang bagay para sa sariling kapakanan. So, uso po yan, no? Lalo-lalo sa mga politicians. Yan. Yung corruptions, yung plunder, yan po nasasakop yung greediness. Sa ating mga Kristiyano, ay nangyayari din po ito. Hindi po natin nababantayan na hindi lang po ito sa mga politicians nangyayari. Bagkos at ang pinakamasaklap sa mga Kristiyano din. Nagkaroon po tayo ng spirit of greediness o yung spirito ng pagkagahaman. Espiritu ng pagkagahaman. So, paano po tayo nagkaroon ng espiritu ng pagkagahaman? Marahil hindi po natin alam ito, na minsan nandiyan na po, dumadating na po tayo, o nasa estado na po tayo ng ganitong espiritu, yung pagiging gahaman. Makikita na lang natin na nandoon na tayo sapagkat, sabi po, ang bunga ng isang pagkagahaman ay una ay ang paglayo sa Diyos. Yun po ang bunga. Kapag na po tayo ay greedy o gahaman, nagdudulot po ito sa ating buhay Kristiyano sa paglayo natin sa Panginoon. That's why marami pong mga mananampalataya. After 5 years, hinto na po sila sa kanilang paglalakbay bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng matinding pagnanasa. Matinding pangangailangan sa pananalapi. Matinding pangangailangan sa mga material. Matinding pangangailangan o pagmahal sa trabaho. Greediness. Gahaman. Kung bakit ang isang Kristiyano ay lalayo sa Panginoon. Matinding pangangailangan pagdating sa oras. Kung kaya ng isang Kristiyano ay lumayo sa Panginoon. Nawala ng oras ang Diyos. Dahil napunta, una sa pamilya, sa trabaho, sa pangangailangang material. Yun po ang nagiging sanhi ng greediness. Ibig sabihin po, kapag po tayo ay mayroong espiritu ng pagkagahaman, ito po ay naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Nagwawasak ng ating relasyon sa Panginoon. Greediness. At sabi nga po, ang pagnanasa ng anumang mga bagay na nais natin, higit pa sa ating Panginoon, ay sinasabi nating pagiging gahaman. So kapag po tayo ay mayroong espiritu ng pagkagahaman or greediness, ang magiging sanhi po sa ating pansariling buhay, ayon po doon sa Proverbs 28 verse 25, sabi po, ito ay naglilikha ng kagulumihanan. At kapag po tayo ay nandoon sa spirit of greediness, wala na po tayong kapayapaan. Amen po ba? Wala po, hindi po tayo makakaranas ng kapayapaan. Why? Dahil po nandoon ang ating attention, ang ating focus ay kung paano magkaman ng salapi. Paano kumita ng salapi. Kaya kahit oras na para sa Panginoon, hindi natin maibibigay. Bakit? Kasi kailangan natin mag-overtime sa trabaho. Kahit na kailangan nating maglingkod sa Panginoon, hindi po natin magawa. Bakit po? Kasi busy tayo sa ating mga tinatangkilik na mga negosyo. Greediness. Kaya ito lumilikha ng kagulumihanan.
kaguluhan sa ating buhay. Kaya at the end, kayod ka ng kayod, walang nangyayari. Sikap ka ng sikap, walang nangyayari. At hindi na po tayo lalayo pa. Ang inyo po abang lingkod, ganyan po ang kadalagayan noon. Kung hindi ko pa po talagang totoo na unawaan kung ano po ba talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Ano po ba talaga pagka sinabi nating pagbigay ng buhay natin o pagtiwala ng buhay natin sa Panginoon? Ano po ba talaga? Kaya akala ko noon, kapag ako ay naglilingkod, dumadalo na sa Panginoon, okay na yan sa Lord. Tapos ito ako ngayon, mula Monday hanggang Saturday, kayod ako ng kayod, kayod ako ng kayod. Yung aking self-will. Hindi ko na sinasangguni sa Panginoon yun kung yan ay kalooban niya o hindi. Basta ginagawa ko, alam ko, sabi ko, ito yung dapat kong gawin. Hanggang sa dumating sa buhay ko, bakit nararanasan ko ang pagkapagod sa buhay ko? Bakit nararanasan ko ang pagkulang, pagkapos, pagkagipit sa buhay ko? Bakit ko nararanasan? Bakit gulong-gulo ako sa buhay ko? Hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya hanggang sa dumadating ang punto, parang hindi yata tama. Parang hindi totoo yung sinasabi nila na kapag ka naglingkod ka sa Panginoon, you have everything. Why? Kasi po hindi ko po noon naunawaan kung ano po ba talaga ang tamang paglilingkod. Ang akin po pala, nandoon po ako yung aking spirit. Bagamat nandoon na naglilingkod ako sa Panginoon, but still, nandoon po na nagiging gahaman po ako when it comes to my time to God. Yung aking oras. At ngayon po umaga mga minamahal, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, wala pong ibang layunin ang Panginoon kung hindi ikaw at ako ay mailagay niya sa iyong destiny. Amen. Dahil ako po ay naniniwala, tayong mga Kristiyano, ikaw at ako, mayroong nakalaan ang Diyos para sa iyo. Amen? Sige po. Sino po dito nagsasabi na ako po ay kontento na sa aking buhay? Wala na akong hahanapin pa. I have all. I have everything. Sige po, taas po ang kamay. Yung nagsasabi po, payapa na po ako, masaya na po ako sa buhay ko ngayon, kung anong may buhay ako. Sino po ngayon magsasabi na masaya na siya sa buhay niya? Ganap na siya sa buhay niya. Taas po kamay. Wala. Yes. Why? Dahil ang layunin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko ay hindi pa napupulfil. Kung baga ang buhay natin, sige po, i-rate natin yung buhay natin 1 to 10. Saan na po tayo doon sa ating mga desire, sa ating mga gusto? So, 1 to 10. Sino po dito nagsasabi na, ay, 5 lang ako? Taas po kamay. Yung nagsasabi na, 5 pa lang po. Yung satisfaction sa buhay, 5 lang. Sino po? Akala ko si Bibi. Wala. Yung nagsasabi po na 6. Taas po kamay. Yung nagsasabi po ng 7. Wala. Yung nagsasabi po ng 8. Wala. Ako magsasabi, ako nasa 8 na ako. Konting-konting na lang. Sino po dito nagsasabi na 1? Taas po kamay. Wala din. Saan po tayo? Sa 0? Sa 0 po? Yes. Tinitingnan po yan ng Lord sa buhay natin. Saan? Nasa 4 tayo. So, ibig sabihin po yung buhay po natin wala pa po sa kalagitnaan.
At kapag ka po, nasa 4 po tayo, attention, warning, may babala sa atin ang Panginoon. This is now the last days. Ito na yung sabi ng Panginoon doon sa Acts chapter 8, that in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat. So kapag ang binuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo, ibig sabihin naroon ang presensya ng Diyos. At kapag naroon ang presensya ng Diyos, mayroon kang lahat-lahat ng yan. Amen. In the presence of God, you have everything. Because that presence is God, is our Lord Jesus Christ, whom we worship. Pero bakit po may marami pa po mga Kristiyano pa hanggang ngayon hindi maibigay ang tamang oras para sa Diyos? Hindi natin maibigay ang tamang panahon para sa Diyos. Ako po hindi ko po kayo i-encourage na huwag magtrabaho. But I encourage you to work dahil yan ang gagamitin ng Diyos ng pagpapala sa buhay natin. Yan ang kanyang magiging channel of blessing, yung ating mga trabaho. Pero, kapag ang trabaho ang makakahadlang sa atin, mabuti pa na huwag ka nang magtrabaho. Why? Kasi po, nagpapagod ka lang. Nagpapagod lang po tayo. Amen? Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung itong eskwelahan ay pinagkatiwala mo sa amin, ay hadlang para sa aming paglilingkod, pwede naman po namin ito isara. Pwede po namin itong isara, Panginoon, kapag ang eskwelahan itong pinagkatiwala mo sa amin ay hadlang. At hindi nakakatulong, pwede po namin isara. Dahil nakakapaglingkod naman po kami sa inyo nang wala ito. Ngayon, ilan po sa atin ngayon ang nagsasabi, Lord, kung ang aking negosyo ang makahahadlang sa paglilingkod ko sa iyo, iniwanan ko ito. Ilan po sa atin ang nagsasabi, Lord, kung ang aking pamilya ang magiging hadlang sa paglilingkod ko sa iyo, ipapanalangin ko na kunin mo na sila. Ilan po? Naalala ko po, noong time na ako po ay naglilingkod sa Panginoon at si Pastor Nelson ay nagliliwaliw pa. Lasing dito, lasing doon, sugal dito, sugal doon, madyong dito, madyong doon, babae dito, babae doon. Sabong dito, sabong doon, lahat pong sabungan, alam po niya. Noong nakaraang linggo, lumuwas kami, bumiyahe kami bandang EDSA. At alain niyo po yun, lahat ng sabungan, alam po niya. Hanggang sa Mandaluyong. Kaya pala sabi ko, wala akong mahawakan kahit 5 sa kanyang bonus. Dahil na-advance na, natalo na po sa sabong. Ganun po ang inyong lingkod noon. Kaya nung ako ay naglilingkod sa Panginoon, sabi ko, Lord, naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pero bakit ang dami kong mga tiisin, naranasan? At kung titingnan ko po ang inyong lingkod, sa kanyang itsura, wala na pong pag-asa.
Isa na lang po ang nakita ko, yung hiwalayan siya o kaya iwanan siya. Kaya sabi ko doon sa mga anak ko, nagmi-meeting kami niyan, ihanda ninyo ang inyong sarili dahil iiwanan natin papa niyo. Yan ang sabi ko sa kanila. Pagkatapos noon, sinabi ko sa mga anak ko, that night, lumuhod ako sa Panginoon. Ang sabi ko sa Lord, Panginoon, kung hindi mo pahihintulutan, kung ayaw mo, Panginoon, kung hindi mo kalooban na mawasak ang aming pamilya. Ang sabi ko sa Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang eskwelahan. Alam mo, ang sabi ng Panginoon sa akin, don't ask me a blessing. Don't ask me a blessing. Huwag kang humingi sa akin ng pagpapala. Hingin mo muna yung asawa mo na walang panahon sa akin. Nahimasmasan po ako. Sabi ko, Lord, sorry. Habang nakapikit ang mata ko. Hindi po ako nagsasalita. Pinakikinggan ko lang ang Lord. Sabi ko, Panginoon, pasensya. Sorry po. Patawad. Sige po. At gawin ko po, kung naalaala niyo po yung testimony ni Pastor, sabi po niya, na 3 months na binigay ko sa kanya, hiwalayin ko na. Yun po ang aking gawin sa Lord. Panginoon, kung ang taong ito, hindi niya ibibigay ang buhay niya sa'yo, mabuti pa kami ng Lord, maghiwalay na. Kaya kung ikaw po ay may plano, Panginoon, sa aming buhay, 3 months lang, Lord, ang gusto mo. Dahil pagod na ako. 3 months lang ang gusto mong ibigay sa kanya ng panahon para lumapit sa iyo. At sa kanyang paglamit, Panginoon, kung paano noong una kanyang nakilala, yun ang gawin mo sa kanya. So, ibig sabihin po, emergency. Emergency po yung aking kahilingan sa Panginoon. And our God is amazing God. 3 months kung hiningi, alam niyo po, wala pa pong kalahating buwan. Tinugon ng Panginoon. At ito po, namangha po ako. Namangha po ako. Siya na po yung napakaagang nagising. Alas 5 pa lang, planchado na. Sabado pa lang, planchado na ang aming mga damit lahat. Hanggang yun, na-order na ng pagiging pastor. Kaya ang sabi ko, tingnan niyo po yun, sabi ko sa kanya. Alam mo nga ba, nung ikaw ay wala sa Panginoon, ang itsura mo para kang halimaw. Sabi ko sa kanya, kasuklam-suklam ang itsura mo. Ngayon, nung ikaw ay bumalik sa Panginoon, ang sabi ko sa kanya, ang gwapo-gwapo mo talaga. Totoo. Ang gwapo-gwapo niya. So, ganun po sa Lord. Kaya akala ko po noon, okay na yung naglilingkod ako. Hindi po pala. At hindi po yung kasalanan ni Pastor, akin po kasalanan. Bakit? Nagigahaman po ako sa aking panahon, sa aking oras, sa aking trabaho sa Panginoon, maging sa mga pagpapala. At sa umaga pong ito, kung ano pong ginawa ng Panginoon sa aming buhay, ay idululoy sa bawat isa na may pamilya. Hindi man ganun kasaklap ang pangyayari or arrangement ng Lord sa buhay natin. Igagawa pa rin ang Panginoon. Because your faith is your destiny. Ito po yung pamagat. Your faith is your destiny. Ang iyong pananampalataya ay siyang magiging destinasyon ng iyong buhay. Ano po doon ang binasa natin na text? Sabi niya, ngunit ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay.
Ang may takot kay Yahweh ay uunlad ang buhay. So ano po ba yung sinasabi ditong takot kay Yahweh? Takot ba ito na kung saan ay hindi na tayo dadalo sa church? Hindi po. Ito yung holy fear. At kapag sinabi po nating holy fear, ano po ang nakapagpaloob po diyan? Kapag po tayo ay tunay na mayroong banal na pagkatakot sa ating Panginoong Hesus. Una po ang sangkap po dyan. Number 1 is you have to trust the Lord. Trust the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Basic po ito. At kapag sinabi po ba natin, magtiwala ka sa Panginoon, ito po ba ang ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho? Bigla na lang may babagsak na 1 milyon sa harapan natin? Hindi po. Yung trust na sinasabi ng ating Panginoon, ito po yung bagay na lahat-lahat sa buhay mo na binibigyan mo ng halaga, surrender mo yan sa Panginoon. Yung bagay na kung saan ay ikinakatakutan mo sa buhay mo na mawala, yun ang gusto ng Diyos sa'yo na isurrender mo. Amen? Hello, church! Amen. Sino po dito ang gustong magtagumpay sa buhay niya? Amen. Amen. Kaya po, dapat ito po ngayon. Ito po ngayon, kaya ngayon po pagdidiinan ko. Kung tayo man po ay masaktan, because God wants you to be free. At kapag ikaw ay malaya, the moment you are free, then you will now move on to the next level of your life, which is your destiny. Amen. Hallelujah. Your destiny. So your faith, it is just your faith. And your faith includes trust. Amen. Magtiwala. So kapag sinabi po natin na ako ay nagtitiwala sa Diyos, anumang bagay na mahalaga para sa'yo, ibigay mo yan sa Panginoon. Mahalaga ba pamilya mo? Yes. Mahalaga asawa mo? Of course. Mahalaga trabaho mo? Absolutely. Mahalaga ang oras mo? Exactly. Lahat ng yan, minamahal, bigay mo sa Panginoon. Surrender it first to the Lord. Bigay mo muna sa Panginoon. Kung gusto po natin na magiging planchado, maayos ang buhay natin, anumang meron tayong bagay na kinakatakutan na mawala sa atin, ibigay po natin sa Panginoon. At yun ang totoong nagsasabi, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Amen. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ano po ang sabi ng Psalms chapter 91 verse 3 and 4? Tayo po ay nasa kalinga ng Diyos. Kapag ikaw ay totoo at tunay na nagtitiwala sa Panginoon, you are in good hands. Hallelujah. Amen. You are in good hands. Amen. Nasa mabuting kamay ka ng Diyos. Hello, church. At kapag sinabi po natin destiny, ang Diyos wala po niyang tinitingnan, matanda ka man, bata ka man. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung gusto mo. Kapag po tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, you are in the good hands. Nasa mabuting kang kamay ng Panginoon.
You will not be in danger. Hindi ka mapapahamak. According to Psalms chapter 91, hindi ka mapapahamak Amen. kapag ka ikaw ay magtitiwala sa Panginoon. Kahit kailan, hindi ka mapapahamak. Ang sabi niya, saan po? Sa lahat ng mga salot. Dumating man ang salot, hindi ka mapapahamak. Amen? Dumating ang pagsubok, hindi ka magagapit. Bakit? Because you are in good hands. Hawak ka ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Dahil kapag ang oras na nagtiwala ka sa sarili mo, oras mo na ikaw ay babagsak. Amen? Babagsak ka, kapatid, kapag ka ikaw ay nagtiwala sa sarili mo. Dahil wala po tayong kakayanan. Ano po sabi ng Book of Chan? Chapter 14? Wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Amen. Wala kang magagawa kapag ka ikaw ay hiwalay sa Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hello, church. Isa po yan sa bagay na pag-iisipan natin. Trust. Magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, ano po? Humble yourself before God. Pagpakumbaba ka sa Panginoon. Na kapag sinabi po natin nagpapakumbaba tayo, hindi po tayo kumikilos ng ating mga gusto hanggat hindi natin ito pinanalangin sa Lord. Amen? Hanggat hindi po natin ito nililay down sa Panginoon, hindi po muna tayo kikilos. Kasi kapag ka ito ay kumilos tayo at hindi natin nakonsulta ang Panginoon, bagsak po niya. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa Lord. Dahil ang Lord lang ang may kakayanan na gumawa ng lahat ng bagay. Amen. Amen. Humble yourself. So kapag sinabi po natin humble yourself, lagi po tayong dumidepende sa salita ng Diyos. Dumidepende po lagi tayo sa salita ng Diyos. Sa pangako po tayo ng Diyos na bubuhay. Amen. Amen. Sa pangako po tayo ng Diyos na bubuhay. Yun po ang tunay na mapagpakumbaba. Nabubuhay sa pangako ng Diyos. Nabubuhay sa pagpapakumbaba. Sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. And third, seek God. Hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Diyos. Na kapag sinabi po natin hanapin ang Diyos, hindi lang po niyan involve yung ating oras. Ano man meron tayo. Ano mang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ibigay natin sa atin sa Lord. Seek God. Na kapag sinabi po natin hanapin ang Lord or we seek God, involved po doon yung worship natin sa Panginoon. Paano po ba tayo? Ano po ba yung ating karakter kapag po tayo ay nag-worship sa Panginoon? Ano po ba dapat ang ating magiging attitude kapag ka sa pagsamba sa ating Panginoon?
Pag sinabi po natin na seek, paghanap sa ating Panginoon, ito po yung bagay na hindi lang siya simple. Involved po dito yung pagtsatsaga. Dahil kung gusto po nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, we must worship God. Worship God. Paano po natin sambahin? Kaya nga po dito sa ating pong gawain, mayroon po tayong pananambahan. Na marahil maraming mga tao na inaayawan when it comes to worship. Nakakahiya naman yan. Pataas-taas ng kamay. Nakakahiya naman yan. Pasayaw-sayaw. Nakakahiya naman yan. Papalakpak ka pa. Narinig ko po kanina binanggit ni Pastor Nico. Isang bansa yun na sabi niya nag-worship pa lang. Umulan ng ginto. Yung mayroong isang Kristiyano doon na nagpupuri, wala siyang ngipin. Di pa ka siguro bungal. Habang nag-worship po siya, nagkaroon siya ng ngipin, ginto pa. See that? That's the power of God. At when we speak power, hindi po natin kayang limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi po natin kayang tawaran ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa ating pag-worship, nandoon po ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Paano po tayo mailagay ng Panginoon sa ating destiny kung hindi po tayo makapag-worship sa Lord? Paano i-fulfill ng Diyos ang gusto mo kung hirap na hirap ka mag-worship sa Panginoon? Actually, pagdating nga sa langit, wala na tayong gagawin kung hindi mag-worship. Biruin mo po yan. Ito lang yun, simple lang yun, mga minamahal. Ang gusto ng Lord, i-worship natin siya. At kapag natapos ng ma-worship natin ang Lord, at nasatisfy natin ang Lord sa ating pag-worship, there will be a rain of blessing. A rain, a tsunami of blessing. Amen. In worshiping God. Kaya kung sa pag-worship, nahihiya kang ipalakpak ang kamay mo, para mo na rin yung sinabi, ayaw ko sa pagpapala. Kapag ka may sakit ka, baka sa pagpalakpak mo, gagaling ka na. Sa paglundag mo, gagaling ka na dahil sa pagsamba mo sa Panginoon. Ito po, sabi nga, no worship, no rain. Bakit po kailangan natin mag-worship? Kasi sa ating mga pagsamba sa Panginoon, doon po nananahan ang Diyos. At kung nananahan ang Diyos, naroon ang presensya, at kung naroon ang kanyang presensya, nandoon ang kanyang pagpapala. Amen. Amen. Alin po yung gusto natin pipiliin? Yung magdusa tayo habang buhay, balagta tayo ng Panginoon na nagdurusa, o nag-worship tayo sa Panginoon at nai-enjoy natin yung kanyang pangako. Ganun lang po yun. Ang options. Ito po yung mga bagay na nais ng Panginoon. And let me end to this story. Let me end to this testimony. Noong last Sunday po, mayroong isang matanda na pumapasok. Palang siya sa church natin doon sa Bulacan, sa Angla. Ay hila-hila po niya yung kanyang paa. At nakabaston po siya. Habang nakatingin ako sa kanya, maaga pa po siya Siguro pangalawa siya sa dumating.
Maaga po siyang dumating. Habang pumapasok siya sa church, ang sabi ko, grabe yung pananampalataya ni tatay. Why? Sa kabila na kanya ay siya ay na-stroke, paralyzed, nag-iisa po siyang nagsisikap na makarating doon sa ating church ng umaga. Hanggang sa dumami na, nag-start na yung gawain, at nag-start ng gawain hanggang sa natapos. Kamaya na, uwian na. Nadaanan natin siya, nadudoon po siya na nakatayo, hawak-hawak yung kanyang baston. Nung nakamayan po natin siya, ang sabi ko sa kanya, Tay, naniniwala po ba kayo na kaya kayong pagalingin ng Panginoon ngayon? Bigla po siyang umiyak. Ang sabi po niya, saglit lang po, saglit na, sabi niya. Habang umiyak po siya. At pagkatapos noon, yung pangalawang tanong ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, Tay, ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Ngayon ka pagagalingin ng Diyos. Lalo po siyang nag-iiyak. Ang sabi ko sa kanya, sige po, akin na po yung inyong tungkol. Nilagay ko doon sa isang tabi. At itaas niyo po yung inyong kamay. Kung hindi niyo po maitaas, itaas niyo po sa Panginoon. At mag-pray po tayo. Hingin po natin yung kagalingan ng Lord. Nibigay sa inyo ngayon. So, nag-pray tayo na nag-pray. Nag-pray po tayo na nag-pray. Habang nag-pray po, yung kanyang paa na hindi niya mabitaw. Habang nag-pray, nakita ko na ginanon-ganon niya. Yan. So, habang dinadaloy ng Lord yung healing sa kanya. Pagkatapos namin, in Jesus' name, Amen. Tapos, sige po tayo. Lakad po kayo. Mula po doon sa pinakadulo, pintuan ng church, hanggang po sa altar, sabi niya, oh, ang lakad niya, ganyan. Ganyan yung lakad niya. Habang naglalakad po siya, taas ang kamay niya papunta sa araw. Alam niyo po ang sigaw niya, Hallelujah! 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 Kaya sabi ko, ang pananampalataya mo, pagdidiwala mo sa Panginoon, ang nagpagaling sa iyo tayo. Sigaw mo, Hallelujah! Thank you, Jesus. Sumisigaw po siya. So, instant po ang kagalingan niya. Siya po ay stroke na paralyzed. Instant po ang kagalingan. Ito po, tandaan natin mga minamahal. Kung yung paralitikong iyon, napagaling ng Diyos, napagaling ng Diyos, ano ngayon yung pangangailangan mong pinansyal na hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Yung hinihiling natin sa Panginoon, financial, material, bonus lang po yan. Ang tinitingnan po sa atin ng Panginoon, gaano po ba tayo nagtitiwala sa Lord? At kapag po nagtitiwala tayo sa Panginoon, huwag po natin iiwanan. Ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon ang hahanda ibigay ang lahat ng kanyang oras. And one last thing. Sabi ni Pastor Christian nung nakarang araw, Monday, na Tuesday. Monday siya nag-report, ang sabi niya, nag-text ako sa kanya, kumusta, balita anak? Nag-report siya sa office. Balita anak, sabi niya, nandito pa po ako sa office, hinahintay ko pa yung si sir kasi wala pa. Tinext ko siya, sige ako, hintay ka lang kasi nasa kanya yung listahan ng barko mo na sasakyan mo. Nag-reply siya, Amen. Hapon na. Walang dumadating na sir niya. Sabi niya, uwi na lang ako ba? Okay, sige nga ako, uwi ka. Kinabukasan, sabi na niya sa akin, mag-report kaya ako ulit sa office. Sabi ko, oo, mag-report ka na. Kasi handa na yung barko. Naghihintay na yung barko mo
nasa sambahan mo. Sabi niya ulit sa akin, Amen. Sabi ko, ito yung pamasahe mo para bukas. Pagdating sa office, eto, tumawag siya sa akin. Naku ma, nagulat pa siya. Naku ma, ito po ma, ganito po. Aalis na raw ako sa ganito. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin. Yun po ang pananampalataya. Hindi nabibina. Because God made everything beautiful in His time. Amen. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda. Doon ayon sa kanyang panahon, sa oras. Kaya ang tanong sa iyo ng Panginoon, hanggang kailan ka mag-aayos sa Panginoon? Kung ngayon nagdesisyon ka na, Lord, I want you, Lord, to fulfill my destiny right now. Sasabihin sa iyo ng Lord, according to your faith, it is done. Amen. It is done. And kahapon, may nagpunta po sa school. Yung katabing lupa ng school, matagal na po namin yan pinag-pray na ibenta. Ito ngayon, ibinibenta. Ang presyo po, magkano? Gusto niyo pong alamin? 1.8. Sabi ko, 1.8? Sabi ko, sige pa po. May bawas yan, wala. Sabi niya, sige po, magkano po ang gusto niyo? Sige ka ko, hintay ka na nga. Sabi ko, cheque pa pera ko. Magpapalit lang ako. Sige. Kahapon, mayroon pong nagpunta sa school. Ang sabi niya sa akin, Ma'am, sige po, bigyan niyo lang po ako ng papel na ganito, ganon. Bigyan kita 5 million. Huwag naman ako 5 million, baka hindi na ako makatulong yan. Sabi naman ni Pastor, oh, pwede rin. Ipamimigay namin siguro doon sa aming mga kapatiran. Yan po ang puso talaga natin. Baka sa 5M, hindi na ako makatulong yan. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, hindi ba ako pwedeng ano lang, kahit dalawa lang? Maliit siya. Pagkadalawa lang, hindi na siguro. Sabi ko, patay. Ang problema pa ako, saan ko dadalhin yan? Di po ba? At hindi lang po yun. Alam niyo po yung inalok pa niya sa akin. 1,500 square meters sa Taguig. Ang halaga ay 10 million. Sabi ko doon sa aking mesa, sa office table ko, kumakapit ako. Bakit po ba ako? Parang napapansin ko bakit milyon yung usapan dito. Wala po bang hundreds lang? Pinuwi ko po yung sabi niya, Ma'am, sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gusto yung Taguig ibibigay ko sa iyo. 1,500 square meters. Equivalent to 10 million. 10 million, meron ako niyan. Sabi ko, check ba? Magpapapalit-pahin ako sa Lord. Sabi, hindi man. Basta lang sabihin niyo lang, dito lang ako, rest niyo lang ako. Pero sabi ko, maganda lahat ng bagay na yun. Pero, ang tanong, kalooban ba ng Lord yun para sa akin? Ikasisiya pa kaya namin yan magpamilya. Yan po ang kasunod na tanong. Kaya sabi ko, dyan ka lang. Kukonsulta ko muna yan sa hari namin. Sino po yung hari namin ng buhay? Ang Panginoon. Amen.
Kaya sa buhay po natin, kung papaano po, ito na po yung ngayon yung pangako ng Panginoon. The best is yet to come. Amen. The best is yet to come. Kung bakit na hindi po natin mararanasan sa buhay natin, it is because isa lang ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Gaano po ba tayo totoong nagtitiwala sa Diyos? Baka marami pa po tayong gulayat. Na pag sinabi po natin gulayat, yung mga bagay na ating kinakakatakutan na mawala sa atin. Yun nga lang pagbibigay ng ating tithes and offering, kinakakatakutan natin eh. Paano magbubukas ang Lord ng kanyang susi? Paano magbubukas ang Panginoon ng kanyang pagpapala? Kung kinakakatakutan natin ang magbigay sa Panginoon, na kung tutuusin, wala tayong pagmamayari ang lahat ng bagay galing sa Diyos. We must honor God. Must honor God. So if we trust God, we must humble ourselves before God, seek God, honor God. And honoring God, we must worship the Lord. Amen. Kaya ang tanong ng Panginoon sa iyo sa umagang ito, napapagod ka na ba sa buhay mo? Pagod ka ba sa buhay mo? Napaulit-ulit. Sabi ng Lord, ang kailangan mo, isuko mo ngayon ang mga bagay na binigyan mong halaga at ipalit mo ang pagtiwala mo sa Diyos ng buong puso. At kapag nagtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, He will fulfill your plan. He will lead you in your destiny. Tayo pong lahat ay lumalang.